follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa tatlong paraan sa pagbiyak at pagbasag ng napakatigas na bato o semento na inyong natagpuan sa inyong treasure hunting. Well, ano nga ba ang mga ito? So meron tayong tatlo rito. Ito yung sa paggamit ng apoy, pangalawa sa paggamit nitong wedge and feather o itong types of silsil na mayroong tinatawag na feathering. At ang pangatlo dito na klase ng pagbasag at pagbiyak ay itong paggamit ng chemical na tinatawag na mga demolition agent. Ang isa dito ay itong famous na Dexpan na ginagamit sa mga industries sa mining. Kaya ito atin na ito isa-isahin. Magandang buhay mga katiyats, welcome back. At ito yung pinakamalaking problema sa treasure hunting. Kapag atin ang natagpuan ang concrete seal sa bunker or yung natagpuan natin ay simentong makapal na napakatigas, tinatawag na German cement. Ito'y ginagamit sa bunker ng mga Yamashita treasures. At hindi lang sa treasure, sa talagang bunker na nasa ibabaw ng lupa, yung sa panahon ng giyera na parang guard post ng mga sundalo. Kung saan kahit tamaan nyo ng bomba galing sa aeroplano ay hindi talaga nabibiyak ang mga simentong yon. Kasi sobrang tigas. Class A cement, panggera talaga siya, bunker cement ang tawag. So ito na, imagine nandito na kayo sa ibabaw ng bunker at ang bunker ay ayan, merong dalawang truck ng mga gold bars. At ayon kay Bob Cortez, ang kapal daw ng itong si Bob Cortez ay isang Yamashita treasure hunter ito sa panahon ni Marcos, at sila yung nakarecover sa Teresa II site sa Quezon Province. Kaya sinabi niya na ang kapal daw nitong ito ang kapal nitong kisame ng bunker ng room ay nasa 2 meters daw yan, ang kapal niyan. Kaya imagine 2 meters, naku, ang kapal-kapal niyan. At talagang kahit tamaan ng bomba, hindi raw mabibiyak eh. Kapag i-jackhammer mo ay parang nag-dribble ka lang ng bola, nagbabounce yung drill bit. Kaya problema nga yan. Napakalaking problema. Pero meron tayong solusyon dito. Okay, kapag mga bato lamang yan, nasa ibabaw ng lupa, pwede ito. Itong ancient method na paggamit ng apoy. Sunugin nyo ang bato, matagal nga lang yan, mga 2 oras na susunugin ang bato. Ngayon ang pagsunog niyan ay hindi ganito kadali na ganyan lang na ilalagay nyo ang kahoy sa palibot ay okay na, hindi ganyan. Dapat dyan ang bato ay kapag ganito, ganyan, and then ito yung lupa, dapat dyan ay hukayin nyo ang ito na portion. Hukayin yan at dito maglagay ng mga kahoy o mga guma ng gulong. Kailangan talaga parang nagluto ka parang ito yung kalan, and then yung apoy ay nandito talaga sa baba. Ganyan yan ang pagsunog ng bato. Hindi yung basta-basta lang nilalagay sa palibot ng bato yung kahoy and then buhusan nyo ng gasolina. Hindi ganyan. Kailangan yung para talaga siyang sinaing. Ito, merong kaldero sa ibabaw at ang apoy ay narito sa baba. Kaya ito, hukayin ang baba ng bato at dito maglagay ng mga kahoy sa kanya, sa ilalim ng bato, para yung init ay papunta sa itaas ng bato galing sa ibaba. At kapag mainit na ang bato,
at biglang buhusan mo yan ng tubig dahil sa napakainit, and then kapag nabuhusan ng tubig ay parang diamond yan na kapag sobrang init and then nilagay mo sa tubig ay mag-crack yung mga diamond na piki. Kaya ganun yung mangyari sa bato. Kailangan lang maraming kahoy o guma ng gulong at 2 oras or mahigit pa ang pagpaapoy sa bato. Yung para bang pwede ka nang magluto ng itlog sa init ng bato na yan. Ayan. At buhusan ng isang balding tubig na na pagbuhos, yung talagang mabilis. Okay? At kapag biglang buhos niyan ay sasabog yan eh. Parang pumutok siya na firecracker. Parang parang tunog ng kulog. Yung kulog at kidlat. Iba pa, kapag kumidlat, ang kasunod niyan kulog. Yun. Malakas yan na yung pagkabiyak ng malaking bato ay parang sasabog siya. Ganyan yan. Hindi kayo makapaniwala na sasabog yan. Basta malaking bato. Pero kung maliit, ay maliit lang din na sounds. Okay, so yun yung pagbiyak ng bato. Ito naman, pangalawang method ay wedge and feather. Ito. So, wedge and feather. Ito yung mabibili to sa Lazada eh. Merong mabibili yan sa Lazada. Pwede rin magpagawa. Ganito yan. And then ang feather dyan ay itong malapad na itong metal sa gilid niya. Ito yung kasi yung parang atsay. Parang wedge. Kung wala itong dalawa sa gilid niya ay mahirapan biyagin ang bato. Kaya partner talaga yan. Merong dalawang feather sa gilid ng wedge. Ang wedge ay yung sa gitna. So example ito ginamit niya nagbiyak ng bato. So meron kang at least 5 wedge and feather na nabibili sa Lazada yan. So ito yan yung galing Lazada meron pang presyo. Okay, so ayan yan yung pagkalagay. Barinahin niyo muna ang bato ng parehong distansya and then straight siya pa straight. Ayan, so ang drill bit na gagamitin nyo pala sa pagbarina ay kailangan masikip yung wedge sa paglagay. Masikip siya para may pa siya clearance para mabiyak niya ang bato. Meron siyang allowance na masikip. Okay, so ito na yung Dexpan solution. Ginagamit ito sa mining industries. Ang maganda rito ay kahit reinforced concrete o itong konkretong mga kabilyado, may kabilya, reinforced concrete, ay kaya niyang biyakin. Okay, so ano ba ito? Paano ba gamitin to? Merong mga procedures ito, pero para madaling maintindihan, itong 1 galon ay yan ang pinakamalaging niya, sukat. Pero merong maliliit ito. Itong maliit, half gallon yan ay 3 500 ml. So 500 ml yan, 3. Tubig yan. 500 ml tubig. Ang magandang tubig sa kanya ay malamig, cool water. Yan yung ihalo dyan sa isang ganyan, half gallon. Ito naman yung 1 gallon. So kung ganyan, 6 na 500 ml ito. Okay, at ang pagbarina, ito spacing niya ay 1 foot.
kapag gumawa kayo ng butas, malalim siya. Kung ano ang kapal ng konkrito ay 3/4 sa kapal. So kung ganito kakapal ang concrete nyo, so ang pagbutas ng drill bit ay 3/4 dito. So ito 3/4 dito sa 3/4. So halimbawa 1, 2, 3, 4. So hanggang dito ang drill bit sa lalim niya. So ito yung lalim ng itong mga butas. 3/4 siya sa thickness ng concrete na babasagin nyo. Ayan, pero sa ngayon ay itong mga ito ay ano na to, parang pinagbabawal na kasi harmful daw to sa kalikasan. Ayan at kailangan mabilis ang paglagay nyo sa mga butas na binarina. Kasi titigas siya parang semento din siya. At kapag titigas na siya, and then iinit na ang panahon, ay biglang mag-expand yan. Kaya kung magbiyak kayo ng konkrito ay mag-start kayo sa umaga sa pagbarina para pag dating ng tanghali ay doon na kayo gagamit nito. Kasi pag tanghali warm na, so mabilis mag-expand. Kapag warm ang temperature ng lugar, mabilis mag-expand ang expand. At kapag nag-expand na yan ay bibiyakin niya ang konkreto. Kahit may kabilya pa yan, bibiyakin niya. Grabe yan, kaya nga tinatawag na silent demolition ang Dexpan. Ang problema nga lang, kailangan mo ng barena na malalaki ang drill bit, mahaba. At yan ang mahirap sa bundok. Alam nga naman na may saksakan ka ng kuryente sa bundok, wala naman, di ba? So applicable lang ito sa lugar na mayroong available na electricity. Yan ang mahirap sa kanya. Ito, kita nyo itong nabiyak ko. Kinaumagahan ay ganyan na ang itsura parang natamaan ng bomba. Ayan, kahit may kabilya siya pero kayang nabiyak talaga. So balik tayo sa wedge and feather. Okay, sa tatlong ito ay dito pa rin ako sa wedge and feather. Kasi ang wedge and feather na method ng paggamit ng ganyan ay hindi siya gaanong magastos. Di ba sa Dexpan yung mahal-mahal 5,000 ang galon nun. Tapos dito sa wedge and feather magkano lang naman yan. Ang isang piraso niyan ay nasa 100 plus lang Sa Lazada lang kayo titingin yan. Type nyo lang ang wedge and feather, lalabas na yan. So para sa akin, very tested na itong wedge and feather. Tested talaga siya. Kaya niyang bumiyak kahit konkrito, kahit na malaking bato, yung nakita natin sa video, ay kaya niyang biyakin. Ayan, so ang recommendation ko sa inyo ay hindi yung Dexpan. Kasi mahal siya, hindi lang mahal. Mahirap siya gawin sa bundok kasi walang electricity sa bundok. Dito sa wedge and feather ay pwede kang magdala ng barina na di kuryente, ay di battery. Yung sa Dexpan kasi ay malalim na mga butas, so kailangan talaga ng kuryente. Ayan so my recommendation ay kung talagang meron kayong babasagin na concrete seal ng treasure, ay gamitin nyo itong wedge and feather kasi very tested yan. Gumamit kami ng ganyan ay talagang nabibiyak yung malaking bato na matigas. Okay, so yan lang ang mabahagi ko sa inyo mga ka-TH para sa problema ng inyong napakatigas na simento or bato na na-encounter sa inyong mga tunnel. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel
para palagi kayong updated. Hanggang sa muli, paalam.